Magandang umaga po sa bawat isa. Excited po ba tayo tuwing dumarating po yung araw ng linggo? Amen. Kasi yung best friend nating lahat, sama-sama nating sasambahin, aawitan, at pakikinggan yung mensahe niya para sa ating lahat. So, nakapag-worship tayo sa Lord, pinagpala tayo ng Panginoon. Pinagpala po ba ng Diyos yung lahat ng mga bagong nilalang? Amen. Sa atin palang pag-awit, diba? Pinagpapala na tayo ng Panginoon. So, today, yun pong, sabi ko, Lord, bakit ito? Ito yung message ng Lord sa atin. So, pakinggan po natin. Okay? So, yung message po for today ay pinamagatan pong Christ Ambassadors. So, marami tayong role dito, diba? Meron ditong nanay, tatay, lolo, lola, diba? Apo. Meron ditong teacher, meron ditong professor, engineer, yan, may mga empleyado. Iba-iba yung role natin. Pero nung tayo po pala ay nakakilala sa Panginoon, nung tayo po pala ay naging anak niya, binigyan po pala niya tayo ng isa pang role. And whether we like it or not, sa ayaw mo man o sa hindi, tayo daw po ay ambassador. Christ ambassador. Ano ba yung ambassador? Di ko na alam kung ano yung ambassador na yan. So, tingnan po natin, ang atin pong verses sa pag-aaralan for today is 2 Corinthians 5:11 hanggang 20 po. So, medyo mahaba-haba na naman, no? So, ang basahin po natin yung 2 Corinthians 5:20. Sige po, pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon? Sabi po sa NIV, "We are therefore Christ's ambassadors, as though we're making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God." Then sa King James Version, "Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray, you in Christ's stead, be ye reconciled to God." Sa MBB, Magandang Balita, Biblia, "Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos." Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Father God, maraming salamat po sa isa na namang umaga na to. Patuloy po na pagpapahiram mo sa amin ng buhay, ng hininga. And Lord, nawa ay nasumpungan mo po na kaaya-aya ang amin pong handog sa iyo na pagsamba ng sama-sama. And Lord, for today, dalangin po namin na lagi po, you fill this place with your Holy Spirit at patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin. Patuloy ka po na kumatok sa puso ng bawat isa sa amin. At sa aming isipan na wala po kaming ma-miss sa salita mo. At maunawaan po namin yung nais mo po na iparating sa bawat isa ngayong umaga. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. So, ang 2 Corinthians po ay isa sa mga tinatawag na, meron po ba nakakaalam? Pauline Epistle. Pag sinabing Pauline Epistle, si Pablo po or si Paul po ang nagsulat nito. Okay? So, ang history po ng Corinto, ito po ay church. So, sulat po ito ni Pablo sa church ng Corinto. And yung pong church ng Corinto, hindi po perfect, just like any other church, katulad po natin, diba? Nagkakaroon po ng mga problema. Nagkakaroon din ng minsan away-away. Minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, diba? Meron pa nga dyan na parang, sino ba? Parang si Pablo, kay Apollos, kay Pedro, ganyan. So,
medyo may problematic po itong 2 Corinthians. So yun po yung background na 2 Korinto na sinulat po ni Pablo. Ngayon, balik po tayo sa title natin, Christ Ambassadors. Ano ba yung ambassador? Ano ba ibig sabihin ng ambassador? Okay, tingnan po natin. Sa Strong's Concordance po, ito po ay tinatawag na presbyuyo. Tama ba yung sabi ko? Ha? Ano po? Okay. Ang ibig sabihin daw po nito, ang definition niya ay to be the elder, to take precedence, kumbaga parang matanda. Pag iniisip kasi natin kapag matanda is parang marami na itong pinagdaanan sa buhay, marami na itong natutuhan, di ba? Na pwede nating i-accept at tanggapin, ganyan. Ang usage daw po nito, I am age or act as an ambassador. So ano nga ba itong ambassador na to? Ambassador means to act as an established statesman. Halimbawa po, dito sa Pilipinas, meron po tayong mga parang ambassadors na nakikipag-usap, halimbawa sa Amerika, 'di ba? Aside from our president, ito yung mga nais namin ganito. Ito yung nais ng ang aming pangulo na mangyari sa ating samahan, ganyan, whatever. So, ambassador is a trusted, respected ambassador who is authorized to speak as God's emissary. Dito po sa verse na to, ito po to. Yung ambassador ay isang respetadong tao na inauthorize ng hari na magsalita in his behalf. So, ang ambassador ba ay messenger? Hindi po. Kasi kapag messenger ang ambassador, merong pinadala sa akin, halimbawa, si Nelson, may pinadala sa akin, messenger ako, ibibigay ko lang doon sa tao na pinagdalahan ko, bahala ka na dyan, wala na akong pakialam sa'yo. Yun yung messenger. As long as maibigay mo yung pinabibigay sa'yo or masabi mo yung pinasasabi, wala na akong pakialam, bahala na kayo dyan. Diba? And kadalasan, as messenger, yung pinasasabi, lalo sa mga opisina, is medyo mga importante or medyo secret na bagay, di ba? Pero hindi po messenger ang ambassador. Sabi po dito, siya po ay representative. Nire-represent niya yung nag-utos sa kanya or yung nagpadala sa kanya. In this verse po na binasa natin, si Pablo po, iniisip ni Pablo na ako ay taikaibang parang ganito. Sinugo ako para pumunta sa isang lugar at sabihin ko yung pinasasabi ng king, ng ating Diyos, di ba? And as an ambassador, hindi po ibig sabihin nito, pag ambassador ka, wala kang pakialam dun sa sasabihin ng iba. Hindi ka nandyan to please people. Kumbaga, ang gusto ng tao, sabihin na natin na maliligtas ako kapag gumawa ako ng mabuti. Or maliligtas ako kapag sumama ako sa simbahan na yan. Yan ang gusto ko at tao ko eh. Madali yan eh. Kaya ko yan gawin. Magsimbala ako na magsimba araw-araw. Kaya ko yan. Pero as an ambassador, ang sabi ng mga ambassador ng Lord na mababasa natin dito sa Biblia, sabi ni Juan, no. Diba? Sa John 3:16, ang sino mang sa kanya ay sumampalataya. So hindi tatanggapin ni Juan yung sinasabi ng mga tao na ganito dapat pumunta lang sa simbahan. So ang ambassador po hindi man pleaser. Hindi siya nandoon to please yung mga pupuntahan niya. Pumunta si Pablo sa isang lugar, maraming magagalit sa kanya. But he doesn't care. Ito yung pinasasabi ng Diyos eh. Ang gusto ng mga tao, yung mga kaibig-ibig lang. Yung mga kaibigan ko lang ang mamahalin ko. Pero ano pinasasabi ng king? Ang sabi ng king sa Luke 6:35, ano po yung pinasasabi? Ibigin natin kahit yung mga hindi kaibig-ibig. Ang hirap. Diba? Pero yun po yung message ng king.
At yun po yung pinadadala sa pamamagitan po ng ambassador niya. So, ang ambassador po does not speak to please his audience. Hindi po. Whether magalit kayo sa akin o hindi. Ang tingin nga po ng audience ni Pablo, para siyang ganyan. Bakit ito si Pablo pinahihirapan na? Bakit ito si Pablo nakaranas na ng karami-raming mga paghampas, pero patuloy pa rin siya na nangangaral tungkol kay Kristo. Ano bang meron? Ba't ba nagkakaganito to? Samantalang itong si Pablo ay isang Roman citizen, isang mataas na tao. Bakit pinili niya na mapahirapan na ganito? Mababasa po natin to doon po sa ibang mga verses. Dito rin po sa 2 Corinthians 5. So, kinomission po ang ambassador na representative nung nagsugo sa kanya. Okay? Next po. Ngayon, paano po mamuhay as Christ ambassador? Okay? Tingnan natin. Si Pablo lang kaya yung ambassador ni Christ? Si Pedro lang kaya? Si Juan? Sila lang kaya yung ambassador ni Christ? So if they are the only ambassadors of Christ, di sana buhay pa sila hanggang ngayon. Kasi hanggang ngayon may mga taong naliligaw. May mga tao hanggang ngayon na nangangailangan ng kaligtasan. Diba? So, sila Pedro, yung Pablo, nag-share sila ng salita ng Diyos hanggang nakarating po dito sa Pilipinas. And ngayon, yun pong baton, ipinapasa nila sa mga susunod na generation. Kayo naman, tayo naman, yung humawak ng baton na to be an ambassador for Christ. Ngayon, paano ako magiging ambassador? Okay? So, tingnan po natin kung paano living as Christ ambassador. Para po madali nating matandaan, puro L po ito, 3 L. Life, work, ito po yung mission. Love and life. So makikita po natin ito dito po sa 2 Corinthians 5:11 hanggang 21. Okay, doon muna po tayo sa ambassador's life work. Ano ba tong life work na to? Ano ba tong ginagawa niya sa araw-araw? So ito po ay, ang ibig sabihin po para mission po talaga to. Naghanap lang ako para magkapare-pareho sila ng L, kaya naging life work. So ito po ay mission. Ano ba yung mission ng isang ambassador? Verse 11, since then, we know what it is to fear the Lord. We try to persuade others. What we are is plain to God. And I hope it is also plain to your conscience. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon. Tayo po ba may takot sa Panginoon? O sila lang? Sabi, kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. So, ito po yung life work natin. Ito po yung mission natin. Hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. So, ito po yung sabi ni Pablo. It is our role. It is our bilang Kristiyano, bilang nakakilala sa Panginoon. Si Pablo po ba Kristiyano? Kristiyano siya, di ba? Kasi tagasunod siya ni Kristo eh. Tayo po ba Kristiyano? Di ba tagasunod tayo ni Lord? So, yung mission po is hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. The mission is bringing people to God. I-reconcile, actually, hindi tayo yung nagre-reconcile. Sino po yung nagre-reconcile sa Diyos at sa tao? Si Lord, si Christ, diba? Si Kristo. Pero tayo po, ang mission po natin is to bring the people to God. Okay? Dahil meron pong reconciliation. Ipaalam natin doon sa mga tao na may ginawa ang Diyos. Gusto ng Diyos maligtas tayo. Gusto ng Diyos ganito yung gawin sa buhay natin. Bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng kaligtasan. So ano po ibig sabihin ng reconciliation? Sige po, tingnan natin sa verse 18. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ,
and gave us the ministry of reconciliation. Ang Diyos ang gumawa ng lahat na to. Wala man tayong ginawa. Hindi natin kaya makipag-reconcile sa Diyos dahil lahat tayo ay makasalanan. Ayaw nga tayong tingnan ng Diyos eh. Ayaw niya tayong pakinggan. So, sino yung gumawa ng way para magkaayos, para magkasundo ang tao at ang Diyos? All this is from God. Ang Diyos ang gumawa ng lahat na to. Yung original plan ng Diyos, bahagi ako pumapabalik doon. Ang gusto niya kasama ang tao sa Garden of Eden. Pero nagkasala ang tao. Pero nahiwalay man ang tao, nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Pero mahal na mahal pa rin ng Diyos. Ayaw niya na malayo sa Kanya. Kaya nagkaroon siya, gumawa siya ng pagkakaparaan. Ito po yun. All this is from God. Gumawa siya ng way. Hindi yung sarili nating way. Ito yung way niya. Sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak. Yan ang way ng Lord. All this is from God. Ang Diyos ang gumawa ng lahat na ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan niya. Reconciliation. Meron daw pong ilang definition ang reconciliation. May nakakaalam po ba? Pag sinabing reconciliation, ano ba? Narinig niyo na ba yung salita na yan? Yung pong mga nag-oopisina, lalo po yung mga nasa accounting, alam na alam po ito. Pag may mga paperworks, may mga kaperahan, pera sa bangko, pera sa cash on hand, ganyan, or mga utang-utang ng mga kliyente, customer, kailangan po yan tali. So, nagre-reconcile po. Yung mga nasa accounting, alam po yan. Then, the second type po ng reconciliation is yung magkaaway, magkapatid, magkamag-anak, magkakapit-bahay na magkakaaway, di ba? Nagbabaranggayan. Yung way na kung paano sila mapag-aayos, yun po ay reconciliation. Reconciliation din po ang tawag doon, di ba? Tama po ba? Pero meron pa pong isang klase ng reconciliation. Exchange. Ano po itong exchange na to? Tingnan po natin tong verse na to, no? Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. Dati po pala, nung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon, tayo ay Kanyang kaaway. Hindi nga niya tayo matingnan dahil sa kasalanan eh. Pero ngayon, nabago po yun. There is an exchange. Hindi na tayo tinitingnan ng Diyos as kaaway. Ano na po ang tawag niya sa atin? Kaibigan. Diba? Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. Kaya tayo po, positionally, tayo po ay ano na ng Diyos? Ano na treatment tingin niya sa atin? Tayo ay friend of God. Kaibigan ng Diyos. Diba? At pinagkakatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Yun po yung mission natin. Kaibigan ka na ngayon ng Diyos eh. So ngayon, pinagkatiwalaan din niya tayo. Ginawa niya this being ambassador para, sabi sa ganun, pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod. Upang sa gayon, yung mga tao na nakapaligid ay maging kaibigan din ng Diyos. Yun po yung ministry of reconciliation. Okay. Pero tandaan po natin, we are just the ambassador. We are just the spokesman, people that represent Him and share with the people around. Hindi tayo yung nag-reconcile. Christ, si Lord po yung gumawa nun. Tayo lang po ay mga spokesperson. Pupunta ka sa kaibigan mo, alam mo ba,
Mahal ka ng Lord, lalo yung mga problematic na meron tayong kapatid dito, nakakatuwa ang puso. Kasi sabi niya, kawawa naman. Puntahan natin, share natin, mabait tong tao na to. Siguro sa isipan niya, sayang naman kung mapupunta lang siya sa impyerno, di ba? And meron din tayo ditong mga kapatiran na nakakatuwa din. Nanay ko, nababless ako sa nanay. Kasi lagi pag nawawala, hinahanap namin sa bahay. Nasaan si nanay? Andun, sa EDSA. kung literally, kung dati, parang ibig sabihin na nakikipagchismisan lang. Pero, nakikita naman namin na may ginagawa ang Diyos sa buhay niya. Hindi lang pala siya nakikipagchismisan. Nag-encourage siya ng ibang believer, nag-share siya sa iba pagdating niya sa EDSA. At ngayon, natawa ako nung minsan nakarating, saan na nanay? Sa EDSA ba? Wala, nasa Divisoria. So lumalawak, no? Hindi na lang siya nasa EDSA, nasa Divisoria naman daw ngayon. Okay? So kaya natin to, di ba? As ambassadors for Christ. Di ba? So, Ministry of Reconciliation. Yun nga po, dati tayo ay kaaway ng Diyos, ngayon tayo ay kanyang kaibigan. Okay, next po. So, tingnan po natin. Ito po yung Romans 5:10-11. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan na po tayo ng Diyos. Kung tayo po ay nagsuko ng ating buhay sa Panginoon, tayo po ay mga kaibigan na ng Diyos. Tinatanggap niya na as friend of God. Okay? So, ang role po, ang mission ng isang ambassador is, makikita rin po natin sa Romans 10:15. Sabi, how beautiful are the feet of those who bring good news. Magaganda raw po ang paa nung nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa panahon po natin, ang dali pong mag-share. Ang dali. Mga nakakakotse pa, pupunta sa Bible study or sa iba't ibang lugar. Or magchat-chat ka lang sa internet, chat mo yung mga kaibigan mo, magpadala ka ng mga verses, mag-share ka. Pero sa time po nila, by feet. They are walking by feet. Walking by faith, and at the same time, they are walking by feet. Bakit wala pa naman mga kotse no? Wala pa naman mga tricycle nun, di ba? Halos lumalakad sila kung wala silang karwahe, lakad. Pero, siguro ang pangit-pangit. Tapos dun sa, puro buhangin, di ba? Desyerto. So, ang pangit siguro, puro kalyo na yung kanilang mga paa. Pero sabi, how beautiful are the feet of those who bring good news. Pumapangit yung paa nila, pero sa mata ng Diyos, ang ganda-ganda ng paa nitong tao na to. Diba? So, yun po yung ambassador's life work. Mission natin to bring people to God. Okay? Next, paano ba magmahal ang isang ambassador? Tingnan po natin yung sa verse 14. Ang nilagay ko po dito, 14a lang. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. For Christ's love compels us. We love because He first loved us. Madali po ba yung pagod ka na sa bahay, sa mga gawaing bahay, nagtatrabaho ka or nag-aral ka buong maghapon, tapos may gagawin ka pa sa church or pupunta ka sa Bible study? Madali po ba yon sa tingin nyo? Sa isang ordinaryong tao, napakahirap po nun. It's a struggle talaga. Kasi oras ko na to sa sarili ko eh. Dapat hayahay na lang ako. Dapat nakaupo na lang ako, nanunood na lang ako ng mga K-drama or sa social media. Pero hindi eh. Ang ambassador ni Kristo, meron pong pag-ibig ni Kristo. Ano tong pag-ibig na to? Pag-ibig na ayaw niya na kung ano yung meron yung Kristo, yung King niya, kung ano yung mission na binigay sa kanya ng King niya, gusto niya
ma-fulfill. Kasi kung kaanong nagmahal yung king na nagsugo sa kanya, nandun din yung pagmamahal sa kanya. Ayaw niya na may mga tao na mapahamak at mapunta sa impyerno. Yan po yung ambassador's love, pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Ang daming mga taong hindi kaibig-ibig. Araw-araw kasama din natin or every now and then kasama natin. Nakakainis. Pero kaya natin paghariin itong pag-ibig ni Kristo sa buhay natin. Hirap, no? Sino po dito may mga kagalit, kaaway? For Christ's love compels us. If we are ambassadors for Christ, meron po tayo nitong pag-ibig nito ni Kristo. Amen po ba? Amen. Okay, next. Ambassador's life. Ngayon, paano naman po mamuhay yung isang ambassador ni Kristo? Sabi po dito sa verse 17, kadalasan, kapag matagal na po tayong Kristiyano, matagal na tayo nagpupunta sa church, nakakalimutan natin to. Pero, kapag bago pa lang po tayo nag-share sa isang tao, lagi natin sinasabi to. So, sabi ko, Lord, kailangan mo ba i-remind sa amin to? Bakit kailangan ibigay mo tong message na to for us? Ito po yung memorize na nating lahat. If anyone is in Christ, he is a new creation, diba? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ephesians 4:22-24. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ano ba yung dati mong pamumuhay? Mga pamumuhay na ginagawa mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Dati ka bang bungangera? Dati ka bang, babaero? Dati ka bang sugarol? Dati ka bang chismosa? Dati ka bang suwail sa magulang? Sabi dito, kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Hindi sinabi dito na, yung mga mali mo, tinagnian na lang ng Lord. Tinanggal, tapos tinagnian, dinikitan ng bago. Hindi eh. New creation. Sabi, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Tingnan po natin sa English. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sa Genesis, nung kinreate ng Diyos lahat ng bagay, meron na ba? Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lupa, magkaroon ng mga hayop, magkaroon ng mga puno. Diba wala? Sinabi niya, diba? Then nung tao, yun, ginamitan niya ng kamay. Kinreate ng Diyos. Yan po yung makikita natin sa Genesis. Pero, yung mga tao na hiwalay sa Diyos, yung mga kaaway ng Diyos, dati kaaway tayo ng Diyos, meron tayong mga sari-sariling mga kalokohan. Diba? Ang dami nating mga kalokohan. Kasi simula nung bata, natutuhan natin yan. May katigasan tayo ng puso, ayaw nating magpatawad. May katigasan tayo ng ulo, ayaw nating sumunod sa mga magulang, ayaw nating sumunod sa teacher, ayaw nating sumunod sa pastor. Basta ako makikinig, punta lang ako sa Sunday, pero hindi ko gagawin yan. Ang tigas ng puso. Ito yung nakakatuwa sa akin. Gusto ko to. Gusto kong magsugal. Gusto kong, mas masaya ako kapag umiinom ako. Mas masaya ako kapag ito yung ginagawa ko. Pero sabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pag new creation ba, meron na dati? Wala pa, diba? Bagong gawa eh. Diba? All things have passed away.
Dapat kung dati tayong mga, sabi suplada daw ako eh. Hindi ko alam, sorry po, ako suplada pa rin ako ah. Sabi, all things have passed away. Kung dati, madalas kang nakikipag-away, talagang war freak ka. All things have passed away. Behold, all things have become new, bago. At kung, kaya nga sabi dun sa binasa natin kanina, dun sa verse 18, diba? Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. So yung pagbabago natin, if we allow the Lord, if we allow the Holy Spirit, talagang siya yung magbabago sa atin. Nakita natin yung mga preso na nag-testimony dito, diba? Gaano kadali na paguhin yung mamamatay tao, ang dami niyang pinatay. So, maaring bata pa lang siya, talagang puro kasamaan na yung nasa puso niya, nasa isipan niya. Pero ginawa ng Diyos, di ba? He made all things. Sabing gano'n, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. So ano po? So we must both receive a gift of being a new creation. Binago na tayo ng Diyos. It's a gift. Pero may challenge po. Paano natin ipamumuhay itong being a new creation natin? Paano ka mamumuhay ng isang bagong nilalang? Kung maliit na bagay pa lang, napoprovoke ka na agad para magalit, magtaas ng boses, o gumawa ng masama. Diba? It's a gift of being a new creation. Pag tinitingnan kaya tayo ng Lord, wow, bago na tong anak ko na to. A new creation. Gaano kaya kasaya si Lord? Diba? Kasi it's a challenge to live a life. Jesus gave us new life, not to live ourselves. Binigyan tayo ng Diyos kung bakit buhay pa tayo ngayon. Kasi gusto ng Diyos na mamuhay tayo para sa Kanya, hindi para sa sarili. Jesus gave us new life not to live for ourselves. Eto gusto ko, eto makapagpapasaya sa akin, eto ang gagawin ko. But is that the will of the Lord? Ang nais ng Diyos, tayo ay mamuhay para sa Kanya, to live for Him. God created us for the purpose of living for Him and not for ourselves. It is a corruption of our nature. Old nature po natin yan eh. Bago tayo maging new creation, ganyan po tayo pasaway. Pero ngayon tayo po ay new creation na ng Diyos. So, malapit na po tayo matapos. Punta po tayo sa isang clinic. Sabi sa Lamentations 3:40. Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Let us examine our ways. Sige po, magpunta po tayo sa isang clinic at examine po natin yung sarili natin. Ready na po ba kayo? Sabayan niyo po ako na i-examine yung sarili ko. Okay? So, ito po yung mga senses natin na kadalasan dito tayo, nag-i-struggle, yung pagiging new creation natin, natetest madalas. Sige nga po, tingnan natin. Yung ating tenga. Gaano po tayo kabilis humagap? Hoy, alam mo ba? Ano kaya yun? Hindi naman ikaw yung kausap, pero nakikinig ka. Ano daw yun? Di ba? Ganon tayo kabilis makinig ng mga chismis at magpakalat, di ba? Ngayon kaya, as a new creation, yun pa rin kaya yung gusto nating marinig? Or mas natutuwa ka, mas hinahanap-hanap mo yung mga awitin na makakapag-glorify sa Lord? Or mas hinahanap mo yung mga usapan na maka-Diyos, na mas makakapag-encourage sa isa't isa? Diba? Hindi po pag-aaway yan, ha? Dapat pag magkakasama tayo, we encourage one another. Hindi po natin dinidiscourage ang isa't isa. Okay, next, yung kamay po natin. Etong kamay na to, na madalas gumawa ng kalokohan, mangupit, magnakaw, manuntok,
'Di ba? Mangurot or kung ano-ano pa. Gaano tayo kabilis gumawa ng ganong bagay? Ngayong bagong nilalang ka na, ganon pa rin kaya yung kamay natin? Yung kamay ba natin ay laging dakot kahit marami kang pera at nakita mong merong ibang tao o kapatid mo na hirap, halos wala nang makain, ayaw mong mag-share man lang kahit konti? Diba? O eto pong kamay na to, ginagamit natin. Kaya ba natin itong gamitin sa pagpuri sa Panginoon? Kaya ba natin itong gamitin bilang pagpalakpak sa Diyos? O minsan nahihiya pa tayo na pumalakpak. Kasi makikita ng iba, pumapalakpak ako, nakakahiya. Nakakahiya ba na magpuri sa Diyos? Diba? If we are new creation, hindi. Dahil yun yung makalulugod sa Diyos. Next, paa. Saan ka dinadala nitong paa na to? Yung mga lalaki po, saan ba madalas dinadala? Ha? Sabungan. Merong nagsasabong pa ba dito? Sana wala na, no? Inuman or bar, whatever. Diba? Yung mga babae naman, mga chismisan na walang katuturan. Diba? Ito pa rin ba yung paa natin? Or yung sample ng paa natin, napakaganda sa paningin ng Diyos. Dahil every time na pupunta tayo sa isang lugar, hindi pwedeng hindi ka mag-share. O hindi pwede na hindi makita sa'yo yung gawa ng Diyos. How about yung mata na to? Ito bang mata mo, ang ginagawa lagi maghanap ng mali ng iba. Ito na naman tong na to. Pupunta-punta sa church pero ganito ginagawa. Dapat hindi na ganito. Yan, 'di ba? Tong mata na to, kung ano-ano nakikita. 'Di ba? So, paano natin gagawin to glorify the Lord itong mata na to? Alam nyo, sa panahon po na to, ang daming mga bata pa lang actually nakasalamin. Bakit? Kasi feeling ko lang po, na-abuse po masyado ng mga gadget. Ay, nung bata naman kami, wala namang mga gadget eh. Diba? Then, sa mga gadget na yon, gaano kadalas gamitin ng mga bata? Gaano natin kadalas gamitin tong gadget na to na ang babasahin natin ay salita ng Diyos? Or puro laro lang talaga ginagawa natin. Diba? Or pwede natin gamitin tong gadget na to to connect do sa iba nating mga kaibigan. Uy, kamusta na ka? Diba? Si Jesus ganito ang ginagawa sa buhay natin. Diba? How about tong dila na to? Grabe rin mapaminsala itong dila na to. Sabi nga po, ang dila daw po na to, it can magbibigay ng buhay or ng kamatayan. Yung taong disappointed, lugmok na lugmok, dalhan mo ng salita ng Diyos, mabuting balita, ma-encourage siya. Pero yung tao na sobrang desperado, sobrang dami ng problema, tapos i-condemn mo pa, baka magpakamatay na talaga to. Diba? So, as Christ ambassador, kamusta na po tayo? Nagagampanan po ba natin yung mission natin? Yung life work? Yung pag-ibig po, patuloy pa po bang nakikita sa atin? O namimili lang po tayo ng mga taong iibigin? Yung pong buhay natin, na ipamumuhay po ba natin, na kahit hindi ka magsalita, dumaan ka sa isang lugar, uy, may something dun sa tao na to. Kakaiba siya. Diba? Tanungin po natin, examine natin yung sarili natin. Ito ba ako? Christ ambassador ba ako? O hindi pa? Siguro po, sa atin ngayon, alam niyo po sa totoo lang, ang hirap po pala pag pinatatayo dito. Kasi, yun pong tayo pong lahat, iba-iba po tayo ng edad. May bata, may matanda. Kailangan mag-fit in ka doon.
merong bago lang, merong mga dati, kailangan ma-fit in mo, di ba? So, as a Christ ambassador, kamusta na po? Siguro iniisip mo na, hindi pa ako ambassador. Hindi ko nga alam kung kaibigan na ako ng Lord eh. Paano ba maging kaibigan ng Lord? May mga nakita po akong bago ngayon. Good morning po, salamat po at narito po kayo ngayon. Alam po namin na hindi aksidente yung pagdating nyo dito. May ginagawa po ang Diyos sa buhay nating lahat. Kung meron po kayong question, hindi ko alam kung kaibigan na ako ng Diyos. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mong kaligtasan, Ministry of Reconciliation. Pwede niyo po akong i-approach, si Pastora, si Pastor Ercel, or anybody here. At kung nais niyo po ng Bible study para po mas lalo namin kayong magabayan, sabihan niyo lang po kami. Kasi ito po yung Ministry of Reconciliation. Nais ng Diyos tayo gamitin to bring yung mga tao closer to the Lord. Ipaalam sa kanila na ito na yung ginawa ni Kristo. Ngayon, sa atin naman pong ibang matatagal na dito, saliksikin po natin sa sarili natin, ambassador ba ako ng Christ? Nakikita ba sa akin yung pag-ibig ni Kristo? Nakikita ba sa buhay ko si Kristo? O baka pag nasa church, ang tingin sa akin, oy, Christian talaga to, pero pagdating sa bahay, ang tingin ng mga kasama sa buhay, ano ba to? Parang hindi naman. Okay, saliksikin po natin yung ating sarili. So para malaman po natin further kung paano ba maging ambassador, paano ba ako mag-share sa mga tao sa labas, paano ba ako magiging ambassador? So nakakatuwa po, alam niyo ba, meron akong narinig na ang ginagawa nila is nagsasama. Hindi ko kayang mag-share eh. So yung kaibigan ko or anybody, isasama ko dito sa church para makarinig sila ng salita ng Diyos. It's good. Pero magpatuloy po tayo dumalo sa atin pong mga teaching ministry kasi doon po lalago tayo. Then eventually, hindi natin namamalayan, nag-share na pala tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Diyan po tayo ini-equip at pinalalakas ng Panginoon. So, let us pray po. Pasalamat tayo sa Panginoon. Father God, salamat po. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa pangungusap mo sa bawat isa. Help us realize, Lord, na mga bago na kami, binago mo na kami. So, kailangan kami ay mamuhay, umibig, kumilos ng being ambassador. At Lord, kung meron po dito sa aming mga kalagitnaan na hindi pa sigurado, kausapin mo po sila sa mga oras na to. Move in their hearts. Kumilos ka po sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Bigyan mo sila ng kagutuman sa iyong salita, kauhawan, Panginoon. We thank you for your word. Salamat po sa pagpapaalala mo sa amin. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. One thing more. Yung pong pag-ibig ng Diyos, di ba? It is the love of God that compels us. Pero ako naniniwala po ako na kaya nating magmahal. Kaya nating mahalin kahit hindi kaibig-ibig. Kahit yung mga tao na ang tingin sa atin ay kaaway. Amen po ba? To love. Parang naalala ko nung bata yung mga anak ko. Dumating yung time pinagsisihan namin ni Nelson, yung pagpalo. Kasi dumating yung time na pinalo yung anak namin, na naputol yung pinampalo. Alam niyo po ba kung gaano kasakit sa magulang yon? Ang sakit po. Kasi gusto mo siyang disiplinahin, pero nakita mo na nahihirapan ka. Gusto mong mabago yung buhay niya, wag nang magawin. Pero nasaktan ka din. Hindi lang siya yung nasaktan, pati ikaw nasaktan. So yung love, to love other is another thing
Pero yung itama, yung mali is another thing. So, good morning po sa bawat isa.